Escudero wise moves Romualdez na wala ng angas. Parang basang sisiw impeachment di na matutuloy. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong latest pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Ayun, si Martin Romualdez. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba, kundi si General Macanas. Syempre, paborito natin niya si General Macanas eh. Oh, syempre, supportahan natin yan, The General's Viewpoint. Bisitahin natin mga katunay ha, para maging updated tayo sa mga vlogs ni General Macanas, no? Isa sa idol natin yan, ipagpatuloy natin. Sa impeachment. Nako, biglang bumait. Parang malumo, Bisaya. Para bang basang sisi na nire-respeto daw niya ang desisyon ng mga senador. Nung una, narinig ko, nung bagong na-postpone yung reading articles of impeachment, nako, astig ang dating. Aba, parang ano, no? Yung panahon ngayon pagkatapos ng midterm election, ang daming bumabait ngayon. Yung mga dati talagang ano, no? Mga matatapang, maangas ang pinapakita. Pero ngayon, biglang nagbabago ang ihip ng hangin. At si Tambi ay parang bumaba ang tono ngayon. Parang nag-iiba. Sabi niya, magtrabaho naman kayo. Gawin niyo ang trabaho niyo. Kami, tapos na namin ang trabaho niyo. Kasi gustong-gusto niya matuloy yung impeachment trial. Kaya lang, sa ngayon, nakikita niya parang malabo na. Okay, ito, sa Facebook reel posted by Chari Murphy. Ito, payag ng House Speaker patungkol sa impeachment. Respect. Wala na yung ano, no? Wala na yung, oh, magtrabaho naman kayo, ituloy niyo yan. Hindi na ganun. Tsaka parang yung tono ng boses niya ngayon ay parang bagong gising, yung parang galing sa lagnat. Yung mahinaho na. Respect. Parang ganun na. Legislative over the impeachment proceeding? As I said, so especially with the sound discretion of the Senate and how in fact Senate President outlined the particular measures that the next measures that will be elected first. So we have to respect What do you feel, sir, na dapat po prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, so especially with the sound discretion of the Senate and how in fact So, makita nyo, malumanay siya. Malumanay nga. Let's respect the decision of the senators. Tsaka parang ngayon, no, iba na talaga yung tono niya kasi hindi niya na itinutulak yung impeachment. O, yan ha. O, kitang-kita nyo naman, si speaker yan ha. Hindi niya na itinutulak yung impeachment kumpara naman dun sa iba. Diba? Baka siya mamaya, syempre may magko-comment pa rin dyan. Naku, bait-baitan lang yan. Kunwari, ayaw niya pero nag-uutos yan para mga ganun. Para hindi mawawala yung mga komento kay Tambi na yan eh, mga ganyang klase. Kaya naman, no, yung mga tao talaga alam naman natin parang, kumbaga kung may allergic sa mga Duterte, ang dami ring taong allergic kay Tambi talaga. Di ba? Mga 2 days ago, may napanood akong pahayag niya. Parang gawin niyo naman yung trabaho niyo. Tapos na ang trabaho namin. Constitutional duty niyo yan. Ganon ang dating. Parang palaban nung una. Ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging respectful na siya sa mga senador. Okay. Kasi naman talaga, kasi nga yung impeachment na yan eh. No? Kahit sabihin nilang isulong nila yan sa Kongreso,
yung impeachment na yan, kahit magpirmahan sila dyan, wala pa rin yan dahil Senado pa rin ang magdedesisyon tungkol dyan sa impeachment na yan. Di ba? Nandudoon pa rin ang huling bola. Di ba? Hawak nila. Ngayon, kung si VP Sara ay paboran sa Senado, wala silang magagawa, kundi igalang yung magiging desisyon ng Senado. Di ba? Yun ang problema nila ngayon. Dahil nakikita natin ngayon na parang sinasabi ko nga lagi na parang si VP Sara ay nakabuo ng malakas na oposisyon sa Senado. No? Na sinasabi ko, imbis na humina siya, lalo siyang lumalakas. Maraming pumapabor sa kanya. Diba? Oh? Siguro ito si Romualdez nagiging practical na lang din sa sarili niya to. No? Dahil alam niya naman din eh. Diba? Kahit anong gawin natin, wala eh. Nasa Senado pa rin ang huling bola. Lalong-lalo na syempre yung inaasahan, di ba, sa alyansa na manalo is hindi talaga nanalo. Hindi talaga nag-solid 12-0 yung laban. Di ba? Iilan lang din ang nakapasok sa alyansa. Kung siguro, kung nakapasok lahat yun, yung mga alyansa, may posibilidad diyang impeachment na yan. Kaso nga lang, hindi ganun ang nangyari. Yung inaasahan is hindi nangyari talaga. Ano bang rason niya na postpone? Sabi, inuna nilang talakayin ang mga priority bills na dapat maipasa. Which to me, tama lang yun. Kasi paliwanag ni Senator Escudero, pag hindi nila gagawin yun from June to up to now, hindi na maipapasa yung 12 priority bills. Oo. Tama yun, asikasuhin mo na lang yung cheese. So, ano bang unahin mo? Yung impeachment? Ano bang? Sinong makikinabang sa impeachment? Tama. Sino ba Ang makikinabang? bayan o ang mga nag-aambisyon na magpresidente? Yun ang tanong talaga. 'Di ba? Wala naman talagang makikinabang sa taong bayan diyan sa impeachment eh. Ang makikinabang lang diyan yung mga taong gustong umupo sa posisyon na maaaring takbuhan ni VP Sara. Yung tipong hindi maging malakas yung kalaban nila sa 2028. Kasi kapag si VP Sara talaga tumakbo yan, wala. Hihirapin dyan. Mahirap talagang manalo. Parang magsasayang ka lang ng pera sa eleksyon. Yung gusto mong labanan si Sara Duterte bilang presidente, magsasayang ka lang ng effort, pagod sa init ng araw, mangampanya ka, magsasayang ka ng pondo, pera, tapos si VP Sara lang din ang mananalo bandang huli. Diba? Kaya saludo ako sa desisyong ito ng mga senador, lalo na kay Senate President Escudero. Tama lang na i-prioritize ang mga Tama lang. bills na ipasa. May dahilan si Escudero. Maganda yung Impeachment, dahilan. depende na. Kaya June 11 na lang ang reading, articles of impeachment. After that, wala na, tapos na. Ang mga prosecutors, wala na daw silang visa. Nag-expire na yung term nila. Ibig sabihin, goodbye. Wala na eh. Congressman Joel Chua, Loestro, kung sino pa, depende na sa 20th Congress, bubutuhan nila kung ano ang mangyari. And, by the way, June 11 pala, magkakaroon ng plenary, yun na, didesisyonan ng plenary sa June 11 kung ano ang gagawin sa impeachment trial. At ako, nakikita ko, palagay ko hindi na nila itutuloy. Reading between the lines, malala nyo si President Marcos nagsabi na ayaw niya talaga ng impeachment. I believe ito na yung, and let's commend the President pag talagang hindi na matuloy, kasi nga napaka-divisive itong impeachment na ito at walang mangyayari, walang patutunguhan kundi political baggage lang ito. Kaya nga sinasabi ko, okay lang sana kung may mapapala yung mga Pilipino dyan sa impeachment na yan, kaso talaga wala. No? Kahit ako, hindi ako interesado dyan sa impeachment na yan eh. Diba? Hindi ako interesado. Ano ba mapapala ko? Ano magiging credits ko dyan kung si VP Sara ay mai-impeach? Bukas ba mayaman na tayong lahat? Okay lang sana kung ma-impeach si VP Sara ngayon, bukas pagising natin, nakatira na tayong lahat sa mansyon.
At ang presyo ng bilihin ngayon, yung bigas makakabili ka ng 2 piso. Eh wala namang mapapala dyan. Hindi naman uunlad ang Pilipinas, baon pa rin tayo sa utang. Ganun pa rin yun. Hindi pa rin magbabago. 'Di ba? Kaya tama rin si Cheese bandang huli sa punto niya na asikasuhin niya muna yung dapat niyang asikasuhin. Kaysa yan. Ngayon, bakit sila nagmamadali? 'Di ba? Kung talagang hindi to political, kung hindi to politika, kung hindi si pinupolitika si BP Sara, matututo silang maghintay. Kasi, pag sinabi nga ni Cheese, pag-uusapan naman yan trial na yan kaso maghintay kayo. Kasi kasuhin ko muna yung iba. Ngayon, kung hindi pinupolitika to, hihintayin nyo yan. Kasi alam nyo namang darating yan. Kaso nga lang, bakit hindi nyo mahintay? 'Di ba? Kahit na pag-usapan niya sa 2027, bakit? Okay lang. 'Di ba? Kung hindi talaga pinupolitika si BP Sara. Kaso nga lang talaga, gusto ngayong gawin, gusto ngayong simulan. 'Di ba? Kaya tuloy ganun ang nagiging komento ng mga tao na parang si BP Sara pinupolitika na rito. 'Di ba? Hindi niyo mabura sa isip ng mga tao 'yon. Kasi ganun nga minamadali niyo 'Di ba? Kaya mag-crossover ba sa 20th Congress? Yan, isang malaking usapin na bahala na rin ang mga senador na papasok. Bahala na silang mag-usap-usap kung itutuloy nila o hindi. Basta, isa lang ang sigurado. Bloodbath. 19th Congress, wala nang bloodbath. Sa 20th Congress, baka sakaling meron pa. Sana naman matuloy pa rin ang impeachment trial sa 20th Congress para magkaalaman. May nabasa akong article kanina, pahayag ni ex-Senator Trillanes. Gustong-gusto niya matuloy ang impeachment trial dahil ito na daw ang magiging, it could end the political career of BP Sara for good. Mai-expose daw ang kumbaga, itong impeachment na to, gustong-gusto nga ni VP Sara matuloy ito 'Di ba? Gustong-gusto niya talaga matuloy yan. Para magkasubukan na, magkaalaman na. Ties, mga connection ni BP Sara sa mga drug lords. May expose yung kakulangan sa iyang pag-iisip. May expose yung kanyang pagiging magnanakaw. Yan ang mga akusasyon ni Mr. Sonny Trillanes. Sanay na tayo dyan kay Trillanes. Ito naman si Boss Trill talaga. Kita mo naman, kahit mayor, hindi ka na manalo, Boss Trill. Diba? Subukan mo naman tumakbo ng konsehal. Yan naman. Subukan natin. Baka sakaling magkaroon ka ng magandang kapalaran sa konsehal. Pero kapag hindi ka nagkaroon ng magandang kapalaran, meron pang pwedeng takbuhan. Barangay chairman. Yan. Pero kapag hindi ka rin pinalad, magbarangay tanod ka na lang. Kasi nga gusto niya magsilbi sa tao Diba? Gusto niya pa rin magsilbi, yun, pag di talaga pinalad, baka sa barangay tanod ang pagiging diba? Kahit pa paano, nandiyadyaan ka pa rin, tumutulong sa tao, magronda-ronda sa gabi. Diba? So, good luck. Ito, sina Senator Hontiveros, Laila Dilima, good luck sa kanila. Puros na sila umiiyak ngayon dahil talagang iiyak sila. Dahil kapag si BP Sara ay nakalusot sa 2028, nako, paano na ang kinabukasan? Diba? Alam nila yung kahihinatnan talaga Once na si VP Sara makasurvive sa 2027, kalahati pa lang nun, iba na. Yari na. Diba? Wala na talagang pag-asa sila na ganyan. Na kahit anong iano nila, wala na. Kaya hanggat maaga, hanggat di dumarating ang 2027, talagang pinupush nila yan. Pero syempre, kumbaga may fighting spirit tong mga to Malayo pa naman ang 2028, 2027, hanggat maaari na mahilot pa, baka mamaya may paraan pa. Gawin na natin kung anong paraan. Pero pag si BP Sara talaga nakaalpas dyan, ako, yari na. Castro, wala na, nag-rally na sila kahapon. They're trying to
put pressure on Senate President Escudero. Kailan, bilib din ako kay Escudero. Very, siya, punto por punto. Tsaka si Escudero, hindi bobong tao to eh. 'Di ba? Matalino to. Siyempre, kailangan niyang isalba kahit pa paano ang political career niya. No? Bakit siya susugod sa isang bagay na alam niyang masisira siya? Alam niyang ikalulubog niya. 'Di ba? Okay lang sana kung hindi na siya tatakbo sa susunod eh. Pwede 'yun. Patulan niya lahat 'yan. Kaso hindi eh. Bata pa to. Marami pang pangarap to. Gusto pang ituloy kung ano yung gusto niyang nasimulan niya. 'Di ba? Kaya utak ang gagamitin yan. Hindi magpapabara-bara yan. Kaya pinag-iisipan niya maigi kung ano yung magiging kilos niya. Kumbaga yung midterm election na naging basihan. I don't know kung ano ba ito. Sariling decision niya. Well and good. Baka binulungan ng Malacanang at pumayag siya. Or baka, baka lang ito yung nabasa ko lang na article ng Politico.com. Nililigawan ni Senator Escudero ang suporta ng Duterte Black. Na with this ngayon na hindi matutuloy, baka sakali ang Duterte Black sa 20th Congress ay iboboto nilang Senate President si Escudero. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.